sa isang relationship, parang for you, if may mga challenges na dumating, mga problems, which is always naman laging ganun, Mhm. but it's up to you kung paano mo siya laging harapin. Parang ano yung non-negotiable for you? Na parang, ay teka lang, parang hindi mo kayang tanggapin. At Kunyari may yeah, nagawa yung partner mo, mm, parang bibigyan mo ba ng chance or hindi? yeah, parang ganun na, ay hindi na, Ah, tapos na ako. cheating. Cheating. Oo. Pero naniniwala ka sa second chance? Oo naman. Pero Um, 'pag nag-cheat ka, iba namang usapan yun. Pero may second chances, mm, right? Tricky, pero second chance hindi ko para ibigay sa sa cheating? nang-cheat, oo. Kasi? Siguro depende rin ano? Hindi, Depende rin ano? hindi ko rin alam. Pero, Mm. kasi may iba na, di ba may ibang tao, may kilala ko na pinatawad, pinabalik Yeah, ulit. yeah. And yeah. Pero kasi minsan ang hirap, kung bibigyan mo ng second chance yung tao, at kung cheating yung naging Naging dahilan, issue, yeah. mahirap na hindi bumalik sa'yo na baka gawin niya ulit. Yung Diba? trust kasi Yung trust, nasira na. nasira na. Oo. Pero kung talagang willing ka na tanggapin mo ng buong buo Willing. ulit, kailangan mong kalimutan. Yeah, As and in. if yung love mo greater than the mistake, Yeah. kung papalagpasin mo lang kasi, hindi. Pero no pa Oo. rin. No pa rin for second Oo. chance on cheating. Yeah. Pero sa tingin mo, ano yung nagko-cause ng cheating? Like, Oh, why do people cheat? ano yan, yung commitment. Hindi buo yung commitment nila. Oo. Saka yung paghahanap nila sa partner nila, 'pag hindi nahanap, hinahanap sa ibang tao. I think yun yung cause talaga. Tapos parang minsan i-reason out nila sa partner nila na, oh, kasi ganito ka, ganyan ka. Ipa-point out pa nila. Parang tinaturn nila yung tides whereas sila yung may mali. Oh. Parang pangga-gaslight yung tawag nila, no? Gaslighting. Yes. Hindi siya dahil sa isang tao lang, bakit, 'di Mhm. ba? Okay, Yeah. sige, sabihin mo, usually ganito nangyayari. Sinisisi nung nang-cheat yung partner nila kung bakit sila naghanap ng iba. Mhm. Pero hindi lang naman yun, sige, pagpalagay na may pagkukulang yung partner. Yeah. Pero hindi ka kontento eh. Oo, sana nakipag-break na lang kaysa Oo, nanloko 'di pa. ba? Dalawa pang babae yung masasaktan or lalaki, right? Parang bakit hindi nilang sabihin in the first place na okay, hindi na ako masaya sa Mm. relationship natin. I think kailangan natin tapusin. Mhm. Compared dun sa parang, ay teka lang, kayo pa pero may Yeah. kinakalantari ka ng iba or may kinakausap ka ng iba. Ang sama ng term ko. Pero yun nga talaga pumapasok, lack of communication. Yeah, lack of Kasi kung communication. may good communication ka na established with your partner, you will be open right away. Na you know what, hindi mo na-fulfill yung needs ko. Mm-mm. Right? Kunyari, ikaw as a babae, malakas ka sa emotional needs. Mm-mm. Gusto mo yung partner mo makikinig sa'yo, ikaw-comfort ka, kakampihan ka. Paano yung si partner mo parang walang pakilang? Hindi niya forte yung ganun. Kaya nga dun din Diba? papasok yung parang expectations ng tao. Mhm. Kaya lagi tayong nasasaktan Yeah. kahit ayaw naman natin kasi hindi tayo aware na ang laki ng expectations natin sa tao, which is for me hindi siya maganda na sobrang laki ng expectations mo kasi once na parang mabali niya na hindi niya mabigay ko anong gusto mo, parang dun nagsisimula na bakit siya ganyan? Nakaka-disappoint. Na madi-disappoint ka talaga. Pero mali pala yun. Mhm. Mali na ganung, okay lang. Kung yung standards mo, okay lang yun. Pero yung palaging grabe na yung expectations mo, hindi mo naman mapipilit o mababago yung isang tao kung ganun talaga yeah. siya. So, mahirap. Yeah, saka katulad sinabi mo, unmet expectations, it leads to disappointment. Talaga, lagi. Kaya dapat una pa lang, ilatag mo na yung baraha mo. Ito yung gusto ko. Ito yung ayaw ko. So it's up to the other person kung ito rin yung ayaw ko, ito yung gusto ko. So magko-compromise kayo if you wanna make it work or you know what, call it quits. At least in the long run, hindi ka magpapatagal na parang waste of time lang pala. Pinahaba mo lang yung relasyon pero wala patutunguhan because you're not on the same page. Tama. You have different expectations. You're not on the same page. Yeah. Right? Yun yung, I think, one of the reasons bakit talaga nag-cheat. Number one, yung commitment.
yung lack of communication, and hindi talaga kontento. Hindi talaga kontento. Mhm. Bakit parang napagod ako dun sa topic. Bigat na. Ang bigat na. Ay. Pero kasi, yun nga din, alam mo yun, hindi lang yun yung factor ha. Mhm. One of the factors din is yung mga taong nakapaligid dun sa partner. Yeah. Pwedeng in terms of mga kaibigan, kung ano yung sinasabi, influence ng kaibigan, pwedeng may nakitang iba Mhm. na parang kaya kumagat din. Mhm. Di ba? Yung mga ganyan. Mhm. So, yun, parang madaming factors din kung bakit. Pero, hindi dapat siya palagi mong sisisihin sa partner mo kung bakit ka nag-cheat. Hindi rin. Kasi ikaw yung gumawa. So, kung may pagkukulang man yung partner mo, hindi mo pwedeng gamitin yon at isisi sa As an kanya. excuse. As an excuse na, Oo. kaya ako nag-cheat kasi Mm-mm. kulang ka sa ganito, wala kang ganito. Dude, sana sinabi mo pa lang, una pa lang, para Yeah. hindi na para tapos na agad. Tama. Hindi talaga excuse para ma-exempt ka na, para ma-justify mo yung actions mo. Hindi siya tamang excuse. So, kanina, habang pinag-uusapan din namin yung topic, kasi napag-uusapan na namin kung anong magandang topic today, may isang colleague na nagtanong na parang, bakit daw ang mga partner, okay, sige, sabihin natin, mga lalaki, bakit daw ang mga lalaki is dinidelete ang conversation ng parang message nung ibang tao sa kanila kahit wala namang mali siya. Controversial. Two sides yung nakita ko dito. Una, didelete niya kasi ayaw niya magkaroon ng argument. Kahit walang mali siya. To save himself from any arguments. Una yan. Pangalawa, also making an assumption na yung parang papangunahan mo agad yung partner mo. Mapababae ka man o lalaki. Papangunahan mo agad na, pakaisipin niya ganito, ganyan. I-delete mo na lang. Right? So, to save yourself from a headache, kaya i-delete mo na lang. Pero siguro, lack of trust din on my end. Yeah, That's how I see it, lack of trust. Kasi kung wala lang palang mali siya in the first place, why delete? Right? So, yun yung dalawang points na nakita ko doon. Lack of trust at saka assumptions agad. Parang pinapangunahan mo agad kung ano iisipin ng partner mo. Yeah, Tingin mo? depende sa tao. Depende, Pero I oo. agree ha. Trust talaga 'yon. Pero minsan nga, yun nga, sinesave yung sarili para wala ng argument. Oo. Kasi pero ibig sabihin nun, kung sinesave mo ang sarili mo from that argument, alam mo na yung jowa mo or partner mo is ganun yung iisipin sa'yo. Kahit alam mo sa sarili mo na walang mali siya. Iba-iba naman yung tao eh. Kumbaga, kung ikaw sobrang lawak ng pag-intindi mo, ng pag-unawa mo sa mga bagay-bagay. Hindi lahat ng tao ganun. Yeah. Kahit pa sabihin mong wala talagang mali siya, kahit totoo pa yung sinasabi mo, merong taong magtataka, bakit may message? At saka, it's also coming from an understanding na depende rin dun sa sitwasyon ng partner. What if yung partner na yun nanggaling pala sa relationship na, may history na nang-cheat na si jowa, ganito, ganyan. So, medyo untrusting na rin siya. So, parang nagkakaroon siya ng trauma and minimake sure niya na, hindi ako pwedeng masaktan nito. So, really based on hypothetical scenarios, pero doon talaga lalabas na depende yan sa sitwasyon ng tao. Ano rin ba yung history niya? Bakit kulang siya sa tiwala? Bakit ang hirap niyang mag-trust, right? So, parang hindi lang ibig sabihin na parang ma-issue lang yung tao. Kumbaga may pinanghuhugutan din at may pinanggagalingan kung bakit ganun or kung bakit minimake sure niya lahat okay. So it could be good or bad. Parang mas nagiging understanding lang si partner na delete ko na lang baka kung ano pang isipin or it could lead to another. Pero ikaw ba, di ba may ex ka din? So, sorry naman sa present mo. Alam ko ba, pero gusto ko lang marinig parang para sa akin, para sa viewers na parang nagalit ka ba or nagalit ka ba sa ex mo? Oo. Or galit ka pa rin, parang ganun? Ang hindi na ako galit. Hindi na. Pero nagalit ka ng bongga. Nakwento ko lang kasi last week, may nagtanong sa akin. Kasi parang alam nila, wala akong partner, ganun. And then, parang tinanong, galit ka ba? Galit ka pa rin? Or kung galit ka pa rin ba sa kanya? Sabi, hindi, pinatawad ko na. Yeah. Pinatawad ko na. Matagal na. Kasi parang, wala na sa akin. Nangyari na eh. Kesa parang magbukmok ako doon. May closure ka? Wala. Pero sa sarili mo meron ka? Sa sarili ko meron. Oo. Okay naman kami nagtapos, pero
parang para rin sa sarili ko para magdiretso ako. Kasi hindi na siya na magmamatter eh. As long as okay ka na, masaya ka Yeah. na. And I think you also have to be grateful na you know what, it happened, na-save ako. Yeah, na-save ka. Parang ano pala siya, protection pala yun. Parang blessing pa rin pala yun na, kahit nangyari yun, kung ilo-look back mo na-save ka from a lifetime of regret or headache. True. Imagine. Diba? Kaya kung hindi talaga Mhm. para sa'yo ang isang bagay o isang tao, hindi talaga yan lalapag sa harapan mo. Mhm. Diba? So, unang tanong ko sa'yo, pwede bang maging magkaibigan ng mag-ex? Depende. Depende. Pero, for me, pwede. Pero hindi ako sure. Pero kasi may mga situation na kaya nila maging maging magkaibigan with their ex. Pero, depende din sa partner mo kung papayagan ka maging Yeah. magkaibigan ka. Ikaw ba, papayagan mo ba maging kaibigan ng asawa mo yung ex niya? Parang ganun. Wala Siyempre, siya. parang respect yun. Yeah. Diba? So, siguro depende rin kung ano yung reason bakit kayo nag-break in the Nag-break. first place. At kung okay yung paghihiwalay nyo o Oo, masama kung yung okay. paghihiwalay nyo. Tama. Kung grabe naman yung paghihiwalay nyo, parang ang hirap naman Siguro maging hindi. kaibigan. Kung mutual understanding siya or paras kayo nag-end, okay lang. Parang siguro meron dong room para maging friends pa kayo ulit. Kasi doon naman nagsisimula yung relasyon, di ba? Minsan a lot of times sa friendship. So sayang din naman yung friendship kung mawawala lang din. Tama. Yung lahat ng memories Yeah. and parang memory yung pinagsamahan nyo, natutunan nyo sa isa't isa. So Yeah. parang yan. Pero mahirap. Hindi siya ganun kadali na sasabihin mo na maging kaibigan. Ganun na lang. It will take time. Take At some hindi time. siya magiging ganun ka Solid. solid. Siyempre, ex mo na eh, di ba? Oo. Yeah. So, i-relate natin siya sa life ngayon. Pero this could be in a general way din naman. Meron ka bang regret sa life? Siguro masasabi ko lang na regret ko sa life. Kung parang ngayon tatanungin mo ako, so gusto ko sabihin na wala akong regret eh. Yeah. Na masaya ako ngayon, lahat ng past ko, napagdaanan ko na, natutunan ko na lahat ng bagay at ina-apply ko na kung anong meron ako ngayon sa buhay ko ngayon. Pero isa lang na, maliit lang naman, yung hindi ako nag-aral ng mabuti ng bata ako. Na ngayon nagmamatter siya. Yeah. Sobrang, hindi ako matalino, hindi ako sobrang bobo, hindi ako bobo. Like, average student ako dati. Na okay lang, kasi yung parents ko, walang expectation sa akin eh. Na, yung parents mo ba may expectations na parang, okay langan, ganito yung grades mo. Ganyan. Wala naman. Wala. So ako, wala Oo. din. Pero yung mga klase ko dati, nung mga lumaki na ako, na-realize ko, yung mga parents ng mga klase ko nung grade school, ano sila, parang very focused sila sa mga anak nila na, may assignment ka, kailangan gawin mo to. O kailangan mag-aral ka kasi may Mas exam ka. hands-on. Mas hands-on sila. Yung parents ko, hindi ko alam kung ba. O hindi ko sinisisi yung parents ko ha. Hello po. Parang iba-iba yung pagpapalaki. And na-enjoy ko yung childhood ko, masaya ako dati. And iba yung pinagdadaanan kapag may pressure sa bata dati. Sa akin wala nung bata ako. Parang okay lang, basta makapasa ka lang. Yun lang yung sa akin. Siguro tutok nga sila sa akin. Parang hindi ko masagot kung may expectations ba sila or what. Pero tama talaga, depende talaga sa pagpapalaki. Pero kung yun talaga yung regret mo, sana mas ginalingan ko dati. Ganun. Oo, sana, hindi siya regret sa family or sa parents, pero parang para sa sarili ko na, sana pala nag-aral talaga ako ng mabuti. Though madami naman akong natutunan na, ano lang, mas iba lang siguro, mas wide yung knowledge or mas yung ano ko, kung mas tumutok ako sa pag-aaral dati. Kasi mas average nga lang eh. Pero okay naman. Yeah, okay lang yun. Proud pa rin naman ako. So, tsaka pwede ka pa rin matuto ngayon. Right? It's never too late. Ang nagiging kagandahan lang, I think, of education, nagiging foundation mo siya. But it's not everything. Yeah. It's always what you do after that will matter. True. Kasi ang edukasyon naman kasi, it's there, it's good, right? What it will give is options. Sabi mo nga, sana mas lumawak pa yung knowledge ko. But in terms of learning and growing, I think you can still do it. Right? So, yeah. Hindi pa yun yung realidad din. Oo. Kumbaga, wala sa loob ng eskwelahan yung lahat ng matututunan mo at nagmamatter sa buhay mo. After nyan, yun pa yung start, yung ng reality,
kung saan mo matutunan ang bawat bagay, kung paano ka matututo. And yun talaga yung reality. Yeah. Pero totoo talaga yun. Yung experiences mo sa real life, sa real world, dun ka talaga matitest. Diba? More on application na siya. May natutunan ka pa talaga. Oo. At hindi yan hindi porkat like valedictorian ka, okay, successful ka na after. That's good. Iba-iba. Kaya nga, after ng school, dun mo malalaman Dun di ba? talaga. Kumbaga may mga successful na valedictorian, may mga awards, may mga madaming achievement nung mga nag-school pa sila. Yeah. And meron din namang hindi. So, iba-iba ng atake sa buhay. Iba-iba ng diskarte. Tama. Diskarte. Diskarte talaga. So, ituloy natin yun dun. Kasi we talked about regret, right? Now, how do you deal with negativity in life? Ako pinipili ko yung paglalaanan ko ng energy ko. And I always build my wall sa mga taong alam kong hindi makakabuti yung influence sa akin. Kasi ako mismo, parang tinatry ko yung best ko maging positive all the time. And yun lang yung afford ko para sa sarili ko. Kaya hindi ko na kaya magpapasok ng sobrang negativity sa buhay ko. Lalo na ngayon na kailangan kayanin ko lahat. Yeah. So yun, siguro yun nga, mag-build ka ng wall. And parang choose your battle wisely. Yeah. Or choose your tama. parang person o mga bagay na pag-exertan mo ng energy mo, ng time mo. Yun din yung pumasok sa utak ko na you choose your battles. Hindi lahat ng negatibo na mapatao yan, mapabagay, it's worth your time na ibigay mo yung energy mo sa kanila. Right? So that's good na, you set boundaries, right? And then you just pick and choose and, move forward kung yung paglalaanan mo ng energy mo. Yeah, you protect yourself that way. I think it's, I think nagsisimula lang yung negativity rin minsan pagka nakakalimutan mo na maging grateful. Yeah. So, yun yung pang-combat mo eh. Like being grateful. When you're grateful, parang walang space for any negative things. And yun nga yung sinasabi din ng kaibigan ko. Ni Kuya Jeff, sabi niya kanina, parang palagi tayo nanghihingi ng validation sa ibang tao na nakakalimutan natin i-compliment yung mismong para sa sarili natin. Yung tayo mismo. Na i-compliment mo yung sarili mo. Parang ganun. Natuwa lang ako kasi wala lang. Yeah, and hindi siya competition. Hindi ka nakikipag-compete sa ibang tao. Yun yung tamang pasok yun na you also should have, you should compliment yourself. Be proud of yourself. Be proud of yourself. Right? Yeah. Kasi that would lead us to the next question. Why do you think, right, we tend to compare ourselves to other people? Parang connected pa rin eh. Kasi nga, yan, parang it's about contentment din sa life and pagiging grateful nga. Yeah, and nalulose track ka doon sa bigger picture. When you're just too narrow-minded na, hindi mo sinabi narrow-minded, parang ka lang na, nalulose track mo pa yung, focus ka lang sa ibang bagay. Kunyari, sa negative things ka lang nakatingin. Parang, bakit si ganito, ganyan? Accomplish na siya. 30 na ako, tapos guys, pa ako 30. Kunyari lang, 30 na ako, wala pa ako na-achieve. Like, you tend to compare because hindi mo nakikita yung progress na nagawa mo sa sarili mo. Nakalimutan mo na i-compliment na, oh wow, narating ko to, na-achieve ko to. Tama. Nakalimutan mo i-compliment yung sarili mo. I think that's one of the reasons bakit nagko-compare din tayo sa ibang tao. And unknowingly, nakakalimutan mo na it's not a competition. Everyone is running their own race at their own pace. Your race is different from my race. Yeah. But it's knowing that, we're all running, di ba, different races. But it's also knowing na you're not alone. Tama. Yeah, may supporta ka pa rin dyan sa, sa mga bench, nag-cheer for you. So, look at the bigger picture. Tsaka bakit mo isipin yung mga taong nakapaligid sa'yo na wala namang sinasabing maganda at hindi naman nakakatulong sa'yo, di ba? At hindi ka nabubuhay para doon. Nabubuhay ka para sa sarili mo, para sa mga taong totoo at family mo, nagmamahal sa'yo. So, parang don't mind them. At naalala ko, yung kaibigan ko, parang tinawagan niya ako last week. Naisip ko lang din to kasi we're talking about like comparing ourselves to other people. She called me and she's like, 26
7 years old na ako, wala pa akong nararating sa buhay. Parang ganon. So ako, as childhood best friend ko to. So parang na-feel bad ako na parang sa Philippines kasi, super common yan. Like kapag nag-work ka, wala kang family pa, single ka, ikaw yung parang talagang tutulong sa family mo. Ikaw yung magsusupport. Breadwinner. So parang sabi ko, nagtatrabaho ka ba? Oo daw. Tumutulong ka ba sa magulang mo, sa family mo? Oo daw. Bakit ka na-feel bad? Sabi ko. Huwag mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Huwag mo sabihin na wala kang narating. Be proud of yourself. Kasi laban mo yan eh. Hindi mo yan laban sa ibang tao. Ma-proud ka kasi kahit ginagawa mo yung best mo para makapag-provide ka sa mga taong minamahal mo. At huwag kang ma-feel bad kasi ginagawa mo yung best mo, nagtatrabaho ka, hindi ka naman nagpapakatamad at wala kang diba? Although naiintindihan ko rin yung side niya na parang minsan hindi mo maisip or parang hindi mo siya maiwasan na sabihin, wala pa ako nararating. Kasi darating ka lang doon sa point na yun kapag ang dami mo nang ibinigay, tapos wala natitira sa sarili mo. True. Doon lang siya talaga nagboboil na feeling ko wala pa ako nararating. Kasi nga hindi ka na makalook back sa lahat ng ginawa mo kasi lahat ibinibigay mo na. So wala pa lang natitira. Nangyari. So talagang babalik doon talaga na pause. Okay, hinga-hinga. Hinga. Tapos magano ka, reflect ka, tingnan mo, ay grabe, I'm proud of myself, nagawa ko pala yun. So talagang si friend, hi friend. Hi friend. Kapit lang. Not dropping name, but hi Not dropping friend. names, pero kapit lang talaga. Pero yun nga, Yeah. ako proud ako sa kanya. Sabi ko, wag kang ma-feel bad. Kasi parang nafe-feel ko eh. Which is, I'm grateful at thankful ako na parang nag-open up siya sa akin. Ibig sabihin, parang pinagkakatiwalaan niya ako, sabi siya nina-express niya kung talagang nararamdaman niya. Kasi okay din yun eh. Pangit yung hindi mo na-express yung mga pag nalulungkot ka. So, sabi ko sa kanya, tingnan mo ako, sabi ko. Hindi naman kung sabing may na-achieve na ako or Kumbaga, sobrang struggling pa rin ako ngayon. Nasa process pa rin ako, pero binabalikan ko yung mga bagay kung na kahit papano, umaandar or umuusad yung buhay ko kasi may ginagawa tayo, sabi ko. So, yun parang kailangan mo lang talaga ng balikan. Yeah. And remember, everyone is a work in progress. So, be kind to yourself. Yeah. Kasi, yung social media kasi, rin yan eh, parang subconsciously, factor din yun eh. Parang, ito, travel dito. Yeah. Ay, ito, ganyan, dami namang pera. Ganun. You're feeding your mind na, bakit si ganito, ganyan. Minsan, hindi maiwasan. Hindi maiwasan talaga. Pero, kaya nga, kailangan, din eh, maging grateful ka. At maging kontento ka kung ano man ang meron ka sa ngayon. And also be mindful of what you feed your brain. Yun nga, parang kahit saan mo tingnan, kahit sang side mo tingnan, yung life mo o life natin is sobrang blessed pa rin natin at alam natin na palagi tayong ginaguide. Yeah. No? So count your blessings. Count your blessing and God will always provide. Parang kapit lang. Yeah. Kapit lang, kaya natin. Sapat-sapat yun lagi. Kaya nga laging sinasabi doon, His mercies are new every morning. At saka imagine mo, girl, yung mga ibon nga, hindi nag-aalala kung anong kakainin nila the next day, tayo pa kaya. So parang andun lang yung word na, you just really have to be thankful and grateful. And knowing na, there's a bigger picture. Hindi ibig sabihin na may problema ka ngayon, yun na yun. Right? It's only temporary. Right? So, may nakalaan. At kung ano yung para sa'yo ay para sa'yo. Right? So, yun. He'll never fail you. Yun lang naging preach pala. No? Pero yun lang. I think that's it for our episode and ang dami kong natutunan and ang dami ko ring na-release na na-express na mga saloobin, ganyan. And I'm always happy that you're here with me doing this thing. And sa next episode, abangan nyo po ulit. Magkakaroon tayo ng mga iba't ibang topics and if may mga suggestion po kayo, you can comment or message us. Yeah. And again, ako po si Andrea. Ako po si Hannah. And this is Unscripted on Air.